What is your story? Sa akin naman, Tito Boy, I am a former seminarian sa Blessed John 23rd Seminary. Sa Cebu naman po ito. I was in a minor seminary, so high school po ako noon. First year high school, madami na kaming naririnig ng mga legend stories ba, na sinasabi na etong isang story nito, here's the tic-tac footsteps. Every night, meron kang maririnig na tic-tac, 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 Na parang may naglalakad. Naglalakad. And the story niyan, ano daw siya, before, kasi sa ano namin, sa seminary namin, ang main sports namin is football. So, etong guy daw na to, ang hilig niya maglaro ng football. Tuwing recreational, puro football. Hanggang na parang one time daw na tapos na yung recreational time, it's time for rosary time. So, ang nangyari, magpe-prepare na lahat ng mga seminarians for the rosary time. Pag tanggal daw na niya yung sapatos, automatic collapse daw siya. And then he died sa dorm na yun. So, every night kami, of course kami mga first year guys, mga freshmen, medyo curious kami kung gaano ba talaga katotoo tong story na to. So, we're seeking sa ganung kahit hindi mo na siya, kahit hindi mo siya hanapin, every night siyang nagpaparamdam. So every night, there are times pag natutulog kami sa namin, sa dorm namin, maririnig mo yan from group 1, malayo pa lang hanggang palapit na siya ng palapit. Ganon. So ikaw naman, kami naman nun, of course, since sa seminary naman kami, so we do pray. So dinadasal namin siya hanggang nawawala siya. So parang kumbaga, hindi namin na siya ina-acknowledge. And then, nawawala naman siya. Pero lagi siyang doon, every night, every day. Tapos, Pero Dave, sandali, tanong, lahat kayo nakakaramdam? Lahat kayo nakakarinig? Yes po. Hindi yung ikaw lang at ilan? Opo, lahat kami, Okay. lahat kami. And then? And then, meron pa po kaming isang story. Kasi of course, kami mga freshmen nung time na yon, sobrang galak na galak kami sa lugar. Kasi malawak po yung seminary. So, yung dorm namin nasa taas, and then sa baba, yun na yung parang mga classrooms namin. Bababa na lang po kami, yun na yung mga classroom. So, every weekend, meron naman po kami tinatawag na recreational time from after ng dinner namin, 7 p.m. hanggang 10 p.m. recreational time namin yan. So laro-laro kami hanggang nag-end na yung recreational time namin. Hindi pa kami makatulog. Pero na namin yan, sleeping time na namin. Pero minsan kami, tumatakas kami. Kasi naboboard kami sa room, nagkukumpulan pa kami sa namin, may gaan namin, nagkukwentuhan. Tapos, sabi, bro, naman tayo? Baba naman tayo, naman tayo, adventure naman tayo. Tignan natin kung mayroon pa tayong mararamdamang kababalaghan. So, yun nga, bumaba kami ng papuntang mga class sa may hallway, sa may classroom na yun. Ito, boy, lahat ng mga chairs and yung mga tables, nagmo-move sila. Tapos yung mga blackboards. Nakita mo yun? Yes po, Tito Boy, kami. And then kaming lahat, nagpanik kami. Takbuhan naman kami, sumisigaw kami. So nakahuli kami ng mga pare doon. Pinagsabihan naman kami. Pero yun nga po, Tito, ang daming mga horror experience doon. Kasi ang tagal na rin ng seminary. It's Spanish era pa yung mga panahon na yun. I'm familiar with your stories because laking seminaryo din ako, 4 na taon, high school, naiintindihan ko yung recreational. Sherilyn, I just want to hear your story, yung sa swimming pool. Rel was 4 years old, Tito Boy. I was pregnant with my second one. And night swimming yun. Kami lang tatlo, ng husband ko and Rel, nagsuswimming. Tapos sabi ni Rel bigla, another mommy. What? There's an old woman na kaganon, sabi niya. So, Tito Boy, parang mga 2 weeks na lang, manganganak na ako nun eh. Itong asawa ko, pagkita namin, nandun na, nakaalis na. Hoy, ba't mo ako iniwan? Syempre kasi kailangan ko kayong kunin, ganyan. So, takot na takot ako, pinabalikan namin kay Ryle. Can you go back? Can you check? Sabi niya talaga... Sandali, bakit umalis si Chris? Natakot? Ani! pero totoo, Tito Boy, nagulat ako kasi parang
I was hoping na ako yung unahin niya, pero siya na yung nauna kasi daw mas madali daw sa kanya nakuhain ako. Tama Anyway, naman si Chris. But anyway, yun na nga, Tito Boy. So, pinabalik si Ryle? Yes, pina-check. Alam mo, Tito Boy, pinadrawing pa namin kay Ryle. Tapos pagkatapos nun, syempre, nanganak na ako, nag-birthday na Dito yung... na ako nangingilabot. Nag-birthday na si Ryle kasi one day lang naman talaga yung pagitan ng birthday nila. So, parang kakaanak ko lang, nag-birthday na. Doon kami sa pool area. We had this friend na nakakakita talaga, Tito Boy. Tapos tinanong namin siya, meron ba dito? Sabi niya, there's an old woman here. Hindi niya alam na patay na siya. So, meron talaga, Tito Boy. Kung ano yung knowing talaga ni Ryle, yun yung describe na nung friend namin.